Good morning! Kung isa ka rin na mahilig kumain ng mga seafoods, tara at samahan nyo akong magluto. At dito nga sa isang kawali ay ilalagay ko na nga etong hinugasan kong tahong. At kapag nagpapabuka nga pala ako ng tahong ay hindi ko na nga yan nilalagyan ng tubig dahil naglalabas naman niya ng sarili niyang tubig. After ng ilang minuto ay eto nga at nagbukahan na nga sila, kaya naman ang gagawin ko nga dyan ay tatanggalin ko nga yan dyan sa kanyang tubig. At kailangan ko nga muna yang palamigin dahil mamaya ay meron nga akong tatanggalin dyan. At dito naman sa pinagpabukahan ko ng tahong ay dito ko na rin itutubog etong hipon. Konting tubog lang at kapag nagkulay orange na nga ito ay pwede na nga itong tanggalin dahil hindi nga ito pwedeng ma-overcook. At kapag nagluluto talaga ako ng tahong ay eto nga yung tinatanggal ko dyan. Hindi ako sure pero parang ang alam ko ayan yung kanyang kinain. Kaya dito sa isang kawali ay nagtunaw lang ako ng butter at pagkatapos ay inilagay ko na nga yung bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. Dahil ang iluluto ko naman ngayon ay buttered garlic seafoods spicy with Cajun sauce. At nung lumabas na nga yung amoy ng bawang ay agad ko na rin namang inilagay itong tomato sauce. Pagdating naman sa mga pampalasa ay naglagay lang ako ng tig-iisang scoop ng toyo, oyster sauce at saka pamintang pino. Naglagay na rin ako ng Cajun powder dahil ito nga yung mas magpapasarap dito. At nung tikman ko nga ito ay medyo mataba nga sa aking panlasa, kaya naman nagdagdag pa nga ako ng tig-isang scoop ng toyo at oyster sauce. At para laban na laban nga ang lasa ay nagdagdag pa nga rin ako ng Cajun powder. At para naman sa balansing tamis anghang ay naglalagay nga rin ako dito ng asukal. Sa sauce pa lang ay ulam na paano pa kaya sa tahong at sa hipon. At nang maging okay na nga ang kanyang lasa ay inilagay ko na nga etong tahong pati na nga rin itong hipon. At hahalu-haluin ko naman yan hanggang sa ma-coat nga yung tahong at saka ang hipon. At pagkatapos kong nakapagluto ay agad na nga rin akong nagsandok. Si Ate Mayan at yung dalawa kong pamangkin ay nasa school, sayang nga lang dahil paborito pa naman ito ni Ate Mayan. Lalo na sa hipon at talaga namang hindi nga yan titigilan ni Ate Mayan hanggat meron. Si Daddy naman ay mapagpalamang pagdating sa hipon dahil pag kumakain nga siya ng hipon ay madalas nga ay nahihilo siya. Natatandaan ko noong ipinagbubuntis ko pa lang si Ate Mayan, kapag kumakain sila Daddy kasama ang kanyang boss at may tirang seafoods ay itinetake out talaga niya at dinadala pa sa akin. Pagdating naman galing ng school, netong dalawa kong pamangkin ay naglalaro nga dito ng jackstone. At habang naglalaro sila ay parang nakikita ko yung kabataan ko nung panahon. Ganitong ganito ako pag galing ng school. Pati na nga rin itong si Ate Mayan ay nakisali-sali na rin. At habang namamahinga nga ako dyan ay kinukulit nga ako nitong aking dalawang pamangkin. Dahil ikinukwento ko nga sa kanila na hilig ko nga rin ang maglaro nito noong ako'y elementarya pa. Kaya eto at nakisali na nga rin ako sa kanila. At habang naglalaro nga ako dyan ay tuwang-tuwa nga itong aking dalawang pamangkin at napakagaling ko nga daw palang maglaro nito. Ipakita at iparamdam natin sa kanilang mga bata na kaya natin silang sabayan lalo na sa mga ganito. Dahil minsan lang silang maging bata. Dahil darating ang panahon na tatanda na nga kami ng tatanda at sila naman ang susunod na henerasyon. At dito ko na tinatapos ang aking video. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!